ating kapistahan sa araw na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang ng walang pasok o pista opisyal. Sa katunayan, ang kapistahang ito ay isang mahalagang katotohanan ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Tanggalin natin ang kapistahan sa ating sinasampalatayanan bilang Katoliko, hindi magiging buo o hindi tayo pwedeng katawaging Katolikong Kristiyano. Kung kaya nga po, ang kapistahan natin ngayon ay isang mahalagang katotohanan, kung kaya nga po ito'y ating ipinagdiriwang. Ano po iyon? Ang paglilihi, hindi ng mahal na birhen, kundi ang paglilihi ni Santa Ana sa kanyang sinapupunan sa ating mahal na Birheng Maria. Magpasa hanggang ngayon, may mga Katoliko na iba ang kanilang pagkaunawa sa kapistahang ito. Naglihi ang mahal na Birhen sa ating Panginoong Jesus, kung kaya ito yun daw yung Immaculate Conception, hindi. It is the other way around. Mary was immaculately conceived in the very womb of her mother, Saint Anne. Kaya ano po ba ang dapat nating maunawaan ngayong ito'y ating ipinagdiriwang? Kahit tayo dito sa Pandaka, sa Peña, no? Parang linggo ang misa natin ngayon, puno ang simbahan, sapagkat ito isang mahalagang bahagi ng ating sinasampalatayanan. Ilang mga pagninilay upang ating lubos na maunawaan ang pinakamensahe ng dakilang kapistahang ito na siyang ipinagdiriwang natin. Una, mapapatunayan natin na sa lahat ng bahagi ng ating kwento, sa lahat ng bahagi ng ating karanasan, it is always God who takes the first step. It is God who would always take the initiative. Anong ibig sabihin? Sa unang pagbasa, napakinggan natin, matapos na makagawa ng kasalanan si Eva at Adan, anong kanilang ginawa? Sila'y nagtago. Nagtago sapagkat kanilang napagtanto, sila ay hubad. Kaya sa pagdating ng Panginoon, ano ang kanyang unang sinabi? Mauunawaan natin kung ang mamumutawi sa bibig ng Diyos matapos niyang malaman ng pagsuway ng kanyang unang nilikhang tao ay pagkagalit. Pero katakataka na sa kanyang pagdating, ang namutawi sa kanyang mga labi, nasaan kayo? Anong ibig sabihin? Sa ating buhay, ang Diyos laging naghahanap sa atin. God would always take the first step so that He will look for us. He will be able to find us. Sa natural na antas, kahit sa ating buhay, hindi ba kapag meron tayong nawawala, hindi naman natin kagad pinapalitan. Pag may nawawala, lalo pat mahalaga, hinahanap, tinitignan. At ganoon din po sa Diyos. Kapag tayo daw po ay nawawala, kapag tayo ay nagwawala, ang Diyos hindi pagkagalit ang mamumutawi sa kanyang mga labi, kundi ang Diyos laging maghahanap sa atin. Ang Diyos, lagi tayong hahanapin, hindi upang pagalitan, kundi upang ibalik sa yakap ng kanyang pag-ibig. At ito ang siyang dahilan ng ating pagdiriwang ngayong gabing ito. Isang Diyos na laging naghahanap. Isang Diyos na hindi tayo kayang palitan, sapagkat ang kanyang paghahanap ay paalala na tunay ang kanyang pagmamahal. Pangalawa, sa katauhan ni Maria, nakita natin na ano ang dapat maging tugon kapag tayo ang hinahanap ng Diyos. Napakinggan natin sa Ebanghelyo nang dalhin ng anghel sa mahal na Birhen ang isang balita, isang simpleng dalaga, walang kapangyarihan, siya'y nasa humugit kumulang na 14 na taon ng gulang, walang kayamanan, pero sa kabila ng kanyang kalalagayan, pinuno ng grasya. Kaya nga po ang tawag natin sa mahal na Birhen, Birhen na puno ng pagpapala, puno ng grasya. Bakit? Simple po lamang. Na puno ng grasya ang mahal na Birhen sapagkat ibinigay ang kanyang sarili. Na puno ng biyaya ang mahal na ina sapagkat ibinigay
ang kanyang pagtitiwala. At ito rin po ang siyang ibinibigay sa ating paalala. Mapupuno rin tayo ng biyaya at pagpapala kung handa nating pagtiwalaan ang plano at kalooban ng Diyos. Minsan po kasi, mas madali naman talagang panghawakan ng ating sariling galing. Mas madali talagang tignan ng ating sariling diskarte. Kaya nga po siguro, alam ninyo, naiisip ko, ang mga tao hindi nagsisimba, hindi dahil sila'y masama. At lalong hindi naman ibig sabihin na ang tayo nagsisimba, mabuti. Pero sa isang banda, may mga tao hindi nagsisimba. Bakit? Hindi nakikita ang pangangailangan sa Diyos. Hindi nalalaman na kailangan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nakita natin sa mahal na Birhen, nung sinabi niya, paano mangyayari ito? Pansinin po ninyo, tinignan, hindi yung kayang gawin ng Diyos. Ang nakita, yung kanyang kakulangan, yung kanyang kahinaan. Kaya kung ibig din po natin mapuno ng biyaya, tularan ng mahal na ina. Pagtiwalaan ang kalooban ng Diyos. Pagtiwalaan ang kanyang plano para sa atin. At laging tanggapin ang katotohanan, may kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. At pangatlo, makikita natin na nung sinabi ng mahal na Birhen, paanong mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga. Ang sabi ng anghel, simple lang. Nagdududa ka na mangyayari sa iyo yan? Tingnan mo ang iyong paligid. Just look around. Anong ibig sabihin? Sinabi ng anghel, naalala mo ang iyong kamag-anak na si Isabel? Na parang sinasabi ng anghel sa atin ngayon, kapag nagdududa tayo, tumingin tayo sa paligid. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kapag hindi tayo naniniwala, tignan ang kwento ng nakalipas. Alam po ninyo, sigurado ako, aayon kayo, na ang bawat isang nagsisimba sa gabing ito, hindi lamang dahil narinig sa announcement, hindi naman dahil pista opisyal, hindi naman dahil day of obligation. Aayon kayo kapag sinabi ko na, Father, kaya kung magsisimba, may bit-bit akong panalangin. Meron akong ipinagdarasal. Meron akong gustong ilapit sa Panginoon natin. At ito rin ang siyang isinasabi sa atin ng anghel sa ating ebanghelyo. Ngayon ikay merong panalangin na sa tingin mo parang wala ng kasagutan. Ngayon meron kang idinadasal na sa tingin mo ay mahirap na makamtan. Tignan mo ang iyong paligid. Tignan mo ang kwento ng iyong buhay. Aayon kayo kapag sinabi ko na meron man tayong pinagdaraanan, pero makikita natin na ang Diyos gumagalaw sa buhay natin. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung ang lungkot-lungkot ninyo, pero biglang merong tao magpapasaya. Alam niyo nawala lang yung ating imahen, no, ng pamilya ni Maria, San Joaquin at Santa Ana. No, may lumapit po sa akin. Alam mo, sabi niya, natuwa po ako, no? Dahil natatandaan ko, no, misang hinomili ko, sabi ko, si Santa Ana, ang patron ng pleasant surprises. At alam niyo, yun po yung kanyang natandaan sa aking homilya, na si Santa Ana, pwedeng lapitan upang tayo ay masurpresa. Itong isang araw lamang, lumapit siya sa akin, alam mo, Father, sabi niya, totoo po yung sinabi niyo, pag pumalungkot po ako, dadaan po ako ng simbahan, pagkatapos ng misa, hihipo sa kamay ni Santa Ana, at ilang araw lamang po, muli na akong sasaya. Sabi ko, ano pong natutuhan ninyo? Ano pong itinuturo sa inyo? Na yun na po, Father, pag pumalungkot ako, lalapit ka lang sa Diyos, meron siyang kayang gawin sa buhay ko. At ito ang siyang itinuturo ng ating kapistahan ngayong gabing ito. Ang pagiging walang bahid kasalanan ng mahal na Birhen ay isang pag-asang ibinibigay sa bawat isa. Hindi natin pwedeng sabihin, masama na talaga ang ugali ko, hindi na ako magbabago. Ganito na talaga ako. Whether you like it or not, tanggapin ninyo.
ito na talaga ako. Wala nang pagbabago dito. Hindi. Sa pamamagitan ng ating pagdiriwang, ibinibigay sa atin, kapatid, may pag-asa pa. Kung mainitin ang ulo mo, pwede mo hingin sa mahal na birhen. Mahal na birhen, paano mangyayari ito? Ang init-init palagi ng ulo ko. Tignan mo ang mga pagkakataon na kahit ang Diyos, pasensyoso sa iyo. Paano mangyayari ito? Wala kaming pera ngayong darating na Pasko. Sasabihin sa atin ng mahal na birhen, hindi lang pera ang pwede magpasaya upang maging makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko. Hihikayatin niya tayong makita, buo ang pamilya. Walang pera, pero walang sakit. Mahirap, pero namumuhay ng maligaya. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ang pagdiriwang natin ngayong gabi, hindi lamang isang pistang opisyal o day of obligation, kundi tinuturo sa atin ng mahal na birhen, umapit sa pag-asa. Sapagkat may kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Meron pong isang kanta na napakinggan ko. No? Ang pamagat ng kanta, I want to see her again in you. Ang sabi po ng lyrics, okay mag-alala, hindi po ako kakanta. Bakit daw po si Jesus, nung lumisan sa mundo, nag-iwan sa atin ng paraan upang maalala? Ano yon? Ang banal na Eucharistia. Sa katunayan, kahit walang misa, pwede natin makita si Jesus doon sa tabernakulo. Alam nyo, nag-post ako sa Facebook, nakakatuwa, nung linggo, nag-Christmas party po yung mga bata natin ng 3 p.m. Children's Mass. At alam nyo, natuwa po talaga ako at nahagip ng aking camera. No? Si Jollibee, lumuluhod sa harap ng Blessed Sacrament. Nagje-genuflect, nasa Facebook ko, pinost ko. Although si Kumaring Hetty noong una, hindi niya pinapansin si Jesus. Pero nahagip ng isa nating kasamahan, sabi niya, Father, nagdasal naman ang Kumaring Hetty natin. Pero na-realize ko, kung yung mascot, although syempre tao yung nasa loob, no? Pero kung yung mascot, marunong gumalang sa divine presence na nasa kanyang harapan, tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Kaya ang sabi ng lyrics ng kanta, kung si Jesus may iniwanang alaala upang ang mga tao lagi siyang makita, bakit ang mahal na birhen, nung daw iniakyat sa langit, walang iniwanan ng Diyos upang siya ay makita, upang siya ay laging maalala? Ang sagot ng Diyos, because I want to see her in you. Walang iniwanang alaala ang mahal na birhen sa lupa, sapagat tayong bawat binyagan, tayong kanyang mga anak, tayong mga nagdidiboto sa kanya, ang susunod na maging kanyang mga kalarawan. Maaring hindi tayo ipaglihing walang bahid kasalanan. Maaring imposibleng ipaglihi tayong walang bahid pagkakamali. Pero kagaya ng mahal na birhen, hayaang mapuspos ng biyaya ng Panginoon, laging tumingin sa paligid upang makita kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Nang sa gayon, anumang ating hinaharap, anumang problemang pinagdaraanan, kagaya ng mahal na birhen, ating masasabi din, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi siguro kalabisan kung hihingin natin sa mahal na birhen, mahal na ina, tulungan mo akong maging kagaya ka. Hindi man tayo mapanganak na muli, hindi man tayo ipaglihi na walang kasalanang taglay, pero hingin natin sa mahal na birhen ang kanyang panalangin na maging kagaya siya. Mamuhay ng may pag-asa, panghawakan na may kayang gawin ng Diyos, nang sa gayon tayo rin, tatawagin mga anak na puspos ng biyaya. Mahal na birhen, ipinaglihing walang bahid kasalanan, ipanalangin niyo po kami. Amen.